Kalahating gabi, tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig lamang ni Helena Ramos ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. May nararamdaman siyang kakaiba, isang malamig na kutob na bumabalot sa kanya. Hindi siya makatulog. Kanina pa siya nagpapabalik-balik sa kama. Naramdaman niya ang paggalaw sa tabi niya. Mahina, maingat. Alam niyang gising si Emilio, ang kanyang asawa. Bumangon ito. Dahan-dahan, halos hindi marinig ang paghila ng kumot. Nagpanggap si Helena na tulog, nakapikit ng mariin. Kahit na ang bawat hibla ng kanyang ugat ay nagmamadali, nagbabala. Sa kanya, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Pagkatapos ay ang mga yabag, hindi papuntang kusina para uminom ng tubig, hindi papuntang banyo. Ito ay mga yabag na lumalayo mula sa kanilang silid patungo sa isang bahagi ng bahay na dapat ay tahimik, tulog. Patungo sa silid ni Maris. Ang bawat hakbang ni Emilio ay parang martilyo na tumatama sa dibdib ni Helena. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, halos hindi makahinga. 7 taon silang kasal. 7 taon ng pagmamahalan, pagtitiwala, at pagbuo ng pamilya na inakala niyang perpekto. Isang guro siya sa high school, tapat, mapagmahal. Ang buhay niya ay simple, puno ng kagalakan, lalo na kapag umuwi siya sa kanilang maliit, ngunit komportableng bahay sa Quezon. Si Emilio, ang lalaking pinili niyang maging kanyang bates, ang lalaking pinaniwalaan niyang magiging kanyang katuwang habang buhay. Ngayon, ang bawat yabag niya sa madilim na pasilyo ay parang mga tinik na sumisira sa kanilang pangarap. Ilang minuto ang lumipas o baka naman oras, hindi niya masabi. Ang kanyang isip ay parang nakakulong sa isang madilim na silid, puno ng takot at pagdududa. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Pagkatapos ay muli itong nagsara, halos hindi marinig. Heto na naman ang pakiramdam na yon. Hindi ito bago. Nagsimula ito ilang buwan na ang nakakaraan. Maliliit na bagay, ang matamis na ngiti ni Maris, ang kanyang kapatid sa ama, na parang laging nakatingin kay Emilio, ang mga biruan nilang dalawa na hindi niya maintindihan. Ang pagtatago ni Emilio ng kanyang cellphone na dati ay hindi niya ginagawa. Ang mga pagbabago sa schedule ni Emilio na di umano'y trabaho, ngunit laging nag-iiwan sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Helena, mahal ko, okay ka lang ba? Bago pa man matulog si Emilio, hahalikan niya ang kanyang noo, parang walang alam. Okay lang ako, mahal. Ang isasagot niya, pilit na pinipigilan ang pagyanig ng kanyang boses. Pero hindi siya okay. Ang bawat sandali ng katahimikan ay nagiging ingay sa kanyang isip. Ang bawat ngiti ni Emilio ay parang panaksak sa kanyang puso. Narinig ni Helena ang mahinang pagtikhim. Hindi ito galing sa kanilang kwarto. Hindi ito galing sa labas. Ito ay galing sa silid ni Maris. Isang mahinang tikhim na sinusundan ng mas mahinang halakhak. Isang halakhak na dapat ay hindi niya maririnig. Isang halakhak na dapat ay hindi nagmumula sa silid ng kanyang kapatid habang naroon ang kanyang asawa. At pagkatapos, isang bulong. Hindi niya narinig ng malinaw ang lahat. Ngunit may isang salita siyang narinig, isang salitang bumaluktot sa kanyang bituka na nagpatigil sa kanyang puso. Mahal kita. Boses ni Emilio, hindi maaring magkamali. Ang boses na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan, ng pagmamahal. Ngayon, ang parehong boses ay nagdadala ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Pinikit ni Helena nang mariin ang kanyang mga mata. Umaasang panaginip lang ang lahat. Umaasang magigising siya at mawawala ang bangungot na ito. Pero ang malamig na katotohanan ay nanatili. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Ang kanyang matibay na pundasyon ng pagtitiwala ay biglang naglaho, tulad ng buhangin na tinangay ng hangin. Naramdaman niya ang pagdaloy ng luha sa gilid ng kanyang mata, mainit at maalat,
Dumausdos pababa sa kanyang sentido at nawala sa unan. Ang sakit ay hindi lamang emosyonal. Ito ay pisikal. Para siyang sinasakal, hindi makahinga. Nais niyang sumigaw, nais niyang bumangon at harapin sila, ngunit ang kanyang katawan ay parang pinagapos ng malalim na pagkabigla at takot. Paano nangyari ito? Bakit? Ang kanyang kapatid? Ang kanyang asawa? Hindi niya maintindihan. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala, ang lahat ng kanyang pagmamahal ay tila isang malaking kalokohan. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag na pabalik. Ang tunog ng pinto ng kanilang silid na dahan-dahang nagbukas at nagsara. Naramdaman niya ang paggalaw ni Emilio sa tabi niya. Ang kanyang amoy, na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng ginhawa, ay ngayon ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkasuklam. Nagkunwari siyang tulog. Huminga siya ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Pero ang kanyang puso ay patuloy na nagngangalit sa galit, sa sakit, at sa isang hindi maipaliwanag na pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Gaano man ito kasakit, hindi ito matatapos dito. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagising si Helena na namamaga ang mga mata, ngunit buo ang loob. Pinilit niyang maging normal, magsuot ng maskara ng walang malay. Nakita niya si Emilio sa kusina, nagtitimpla ng kape. Ngumiti ito sa kanya. Ang nangiti na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng init at pagmamahal. Ngayon, para itong patalim na dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. "Good morning, mahal. Ang ganda ng tulog mo, ah." Bati ni Emilio, sabay halik sa kanyang noo. Nanginginig ang buong katawan ni Helena, ngunit pinilit niyang suklian ang halik. "Oo, mahal. Medyo pagod lang siguro." Tugon niya, na halos hindi marinig ang sarili. Nasa mesa na si Maris, naghahanda ng almusal. May bagong hikaw ito, kumikinang. Parang walang bahid ng pagkakasalang naganap kagabi. Ngumiti ito kay Helena, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito, parang nanunukso. "Ate, kape ka," alok ni Maris, sabay abot ng tasa. Tiningnan ni Helena ang kape, tapos si Maris. Gusto niyang itapon sa mukha nito ang mainit na likido, ngunit nagpigil siya. Ito ay isang digmaan na kailangan niyang planuhin ng maayos. "Salamat," ang tanging nasabi niya, at pilit na ngumiti. Sa buong almusal, pinilit ni Helena na maging abala. Kinakain niya ang kanyang pagkain ng dahan-dahan, nakikinig sa kanilang mga biruan. Mga biruan na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng pagiging bahagi ng pamilya. Ngayon, parang mga sikreto itong ibinubulong sa hangin na sinasadyang iparinig sa kanya. "Emilio, di ba sabi mo pupunta tayo sa office ni Tito para sa proposal?" Tanong ni Maris. "Oo, after office ko. Sasama ka?" Sagot ni Emilio, at isang mabilis na tingin ang ibinigay kay Maris. Napansin ni Helena ang tingin na yon, isang sulyap na puno ng pag-unawa, ng lihim na koneksyon. Piniga niya ang hawak na tasa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito ang mga sandaling nagpapatunay sa kanyang mga pinaghihinalaan. Buong araw sa eskwela, lutang si Helena. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa mga nangyari kagabi, sa mga pagbabago sa kilos ni Emilio at Maris. Paano nangyari ito? Bakit? Ang kanyang kapatid? Ang taong tinuring niyang pamilya? Naalala niya ang mga kwento ni Maris noon, ang kanyang kapatid sa ama na lumaki sa probinsya at lumipat sa kanila matapos mamatay ang kanilang ama. Laging naroon ang pagnanais ni Maris na magkaroon ng magandang buhay ng karangyaan. Dati, naawa siya dito at tinulungan. Ngayon, para siyang niloloko. "Ma'am Helena, okay lang po ba kayo? Parang malalim ang iniisip niyo." Tanong ng isa niyang estudyante, si Ara, na lumapit sa kanyang mesa. Ngumiti si Helena. Si Ara ay isa sa kanyang pinakamatalinong estudyante at madalas niyang tulungan. "Ay wala, Ara.
Medyo may iniisip lang sa bahay. Sabi niya, "Kaya niyo po iyan, ma'am. Matatag po kayo." Sagot ni Ara na nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya. Pagka-uwi, nagdiretso si Helena sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop. Kailangan niya ng ebidensya. Hindi lang siya basta magagalit. Hindi niya hahayaang magwagi ang kanilang kasinungalingan. Nag-search siya sa internet tungkol sa mga hidden cameras. May nakita siyang maliit, inconspicuous na device na maaring ikabit sa isang maliit na bagay. Agad niya itong in-order online gamit ang isang dummy account at ipinadeliver sa kaibigan niya. Kinagabihan, nagpanggap si Helena na sumasakit ang ulo. "Mahal, nauna na akong matulog. Medyo masama ang pakiramdam ko," sabi niya kay Emilio. "Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gamot?" Tanong nito. Ngunit wala sa mga mata nito ang pag-aalala. "Huwag na, mahal. Gusto ko lang matulog," tugon niya. Pagkasara ng pinto, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Emilio. Pagkatapos ay ang paghila ng kumot. Naghintay siya. Ang kanyang puso ay kumakabog. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa kanilang silid. Bumangon siya ng dahan-dahan. Kinuha niya ang maliit na kamera. Nakakadating lang. Pinagmasdan niya ito. Parang isang maliit na laruan. Ngunit alam niyang ito ang magpapakita sa kanya ng katotohanan. Ikinabit niya ito sa isang maliit na vase sa pasilyo, nakaharap sa silid ni Maris. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Nagdasal siya na sana, nagkakamali lang siya, na sana wala siyang makitang anuman. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na siya nagkakamali. Bumalik si Helena sa kama. Hindi siya makatulog. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Hanggang sa narinig niya muli ang mga yabag ni Emilio, ang pagbukas ng pinto ni Maris, ang matamis, bulong na halakhak. Pinilit ni Helena na pigilan ang pagluha. Ang bawat ingay ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Kinabukasan, maagang bumangon si Helena bago pa man magising ang lahat. Kinuha niya ang hidden camera. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ikinabit niya ang maliit na device sa kanyang laptop. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Unti-unting lumabas ang mga footage sa screen. Una, ang paglabas ni Emilio mula sa kanilang silid. Ang maingat na pagpihit ng doorknob. Ang kanyang anino ay gumapang sa dilim ng pasilyo. Pagkatapos ay ang paghinto nito sa harap ng silid ni Maris. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Ang pagpasok nito sa loob. Ang pagkalikha ng isang malalim na anino sa loob ng silid bago ito tuluyang sumara. Pinigilan ni Helena ang kanyang hininga. Pagkatapos ay ang loob ng silid ni Maris. Ang malabong ilaw mula sa bintana. Ang silhouette ng dalawang tao. Unti-unting naging malinaw ang imahe. Si Emilio. Si Maris. Nakaupo sila sa kama, magkadikit. Naramdaman ni Helena ang pagtindig ng kanyang balahibo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sunod na eksena ay parang isang masamang panaginip na nagkatotoo. Nakita ni Helena si Emilio at Maris magkayakap. Ang kanilang mga labi ay pinag-isa sa isang mahabang halik. Ang bawat galaw, bawat haplos ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang mga matamis na bulungan ni Emilio na dati para lang sa kanya ay ngayon ay naririnig niya mula sa bibig ni Marisi. "Mahal ko," rinig niyang sabi ni Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na sa tingin niya ay para lang sa kanya. "Hindi ko akalaing posible pa ang ganitong kaligayahan." Narinig ni Helena ang halakhak ni Maris. Ang boses nito ay puno ng kasiyahan at tagumpay. "Kaya mo na bang iwan si Ate Helena para sa akin, Emilio?" Nanginginig ang buong katawan ni Helena. Hindi na niya napigilan ang pagluha. Ang kanyang dibdib ay masakit na masakit. Ang screen ng laptop ay lumabo.
dahil sa kanyang mga luha. Ang mga imaheng iyon ay hindi lang nagpapakita ng pagtataksil. Nagpapakita ito ng malalim, madilim na katotohanan na mas matindi pa sa kanyang kinatatakutan. Hindi ito isang beses lang. Ito ay isang relasyon na may damdamin, isang pagtataksil na pinlano. Darating din tayo dyan, mahal. Tiwala lang. May plano si Papa, sagot ni Emilio. Plano ni Papa? Helena whispered, her voice barely audible. Nagulat si Helena. Ano ang kinalaman ng kanyang biyenan, si Don Ernesto, sa lahat ng ito? Lalo siyang nanlamig. Ang pagtataksil ay hindi lang pala sa pagitan ng kanyang asawa at kapatid. May mas malalim pa, mas madilim. Ang mga pangako ni Emilio sa kanya, ang mga pangarap nilang magkasama, ang lahat ng kanilang binuo sa loob ng 7 taon ay parang basag na salamin. Ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkatao ay nararamdamang winasak. Para siyang pinaglaruan, niloko, pinagsamantalahan. Mabilis na nag-play si Helena ng isa pang video. Nakita niya si Emilio at Maris na nag-uusap sa isang sulok ng hardin. 2 araw na ang nakalipas. Mukhang mas seryoso ang kanilang usapan. Kailangan nating maging maingat, Emilio. Laging nakamasid si Ate Helena. Sabi ni Maris na may halong pagtawa. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, sumunod lang tayo sa plano ni Papa. Malapit na tayong maging malaya. Ang lahat ng yan ay mapapa sa atin din. Sagot ni Emilio. Ang kanyang tono ay kalmado. Halos walang bahid ng pagsisisi. Ang katapusan ng mundo ni Helena. Ibinaba ni Helena ang laptop, ngunit nawalan siya ng kapit. Dumulas ito sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Isang malakas na tunog ng pagbasag ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sinundan ng unti-unting pagdilim ng screen. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok, pagkatapos ay mabilis itong kumabog. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Pilit na pinipigilan ang impit na hikbi. Hindi ito panaginip. Ito ang katotohanan. Ang kanyang asawa, ang kanyang kapatid, ang kanyang biyenan. Lahat sila ay sangkot sa isang nakakalason na laro at siya ang biktima. Naramdaman niya ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang sakit ng pagkabigla ay humalo sa matinding galit. Hindi na ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa isang malalim na pagtataksil, isang masalimuot na plano na mas malaki pa sa kanyang naiisip. Pinunasan ni Helena ang kanyang mga luha. Kung dati ay takot at sakit lang ang nararamdaman niya, ngayon ay may bago. Mas matinding emosyon ang pumalit. Galit, pagkapuot, at isang malakas na pagnanais na lumaban. Hindi siya hahayaang mawasak. Kung inakala nilang mahina siya, nagkakamali sila. Lumipas ang mga araw, ngunit ang mga gabing puno ng pait ay nanatili sa puso ni Helena. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap, isang perpektong asawa at bayaw sa mata ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang nanangiti, isang bagong Helena ang unti-unting nabubuo. Mas matapang, mas mapanuri, at puno ng malamig na determinasyong lumaban. Nagsimula siyang mangolekta ng ebidensya. Gabi-gabi, kapag mahimbing na ang tulog ni Emilio at Maris, maingat niyang ginagamit ang kanyang laptop. Ang mga video mula sa hidden camera ay paulit-ulit niyang pinapanood. Sinisigurado ang bawat detalye. Nag-screenshot siya ng mga pinagpalit nilang text messages, mga tawag, at mga email na nagpapatunay ng kanilang pagtataksil. Lahat ay kanyang inilalagay sa isang encrypted drive. Sinisigurado na walang sino man ang makakakita nito, kundi siya. Hindi lang pagtataksil ang kanyang hinahanap. Naalala niya ang sinabi ni Emilio sa video, may plano si Papa. Kaya nagsimula siyang maghanap ng anumang koneksyon sa pagitan ni Don Ernesto, Emilio at Maris. Sinimulan niyang obserbahan ang galaw ni Don Ernesto. Isang gabi, nagkaroon ng family dinner sa mansyon ng mga Vergara. Malaki ang hapagkainan, puno ng mga masasarap na pagkain, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon na tanging si Helena lang
ang nakakaramdam. Si Don Ernesto, na karaniwang mahigpit at seryoso, ay laging nakatingin kay Maris. Hindi ito tingin ng isang ama sa anak. Ito ay tingin ng isang strategist sa kanyang pawn. Maris, napakaganda mo ngayong gabi. Puri ni Don Ernesto. Dapat ay mas madalas kang lumabas at makipag-socialize. Ngumiti si Maris. Ang kanyang pisngi ay namula. Salamat po, Tito Don. Naramdaman ni Helena ang pagtindig ng balahibo. Bakit ganoon na lang ang pagpapahalaga ni Don Ernesto kay Maris? Higit pa ito sa pagiging bayaw. Mayroong isang bagay na nagaganap na hindi niya pa naiintindihan. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Helena sa hardin, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya. Helena Ramos, isang boses ng babae ang nagtanong, mahina ngunit malinaw. Sino to? Tanong ni Helena, kinakabahan. Maging maingat ka sa mga Vergara, lalo na kay Don Ernesto. Hindi sila ang inakala mo, sabi ng boses. May kaibigan ka bang abogado? Si Attorney Roberto Marquez? Hanapin mo siya. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ang tawag. Nanlamig si Helena. Attorney Roberto Marquez? Ang pangalan na tila pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan. Ang tawag na yon ay nagkumpirma ng kanyang hinala. May malalim na conspiracy. Kinabukasan, gamit ang isang dummy email, nag-research si Helena tungkol kay Attorney Roberto Marquez, isang kilalang abogado, matalino, at may mataas na reputasyon. Nakita niya ang address ng opisina nito. Hindi nagtagal. Nagpasya si Helena na puntahan ito. Nagsuot siya ng simple ngunit presentableng damit. Nagpanggap siyang nagtatanong tungkol sa isang kaso ng mana na may komplikadong issue na inimbento niya lamang. Sa opisina ni Attorney Marquez, bumungad sa kanya ang isang formal at tahimik na environment. Pagdating ng kanyang turn, ipinasok siya sa isang malaking opisina. Nakita niya si Roberto, nakaupo sa kanyang upuan, abala sa pagbabasa ng mga papeles. Nag-angat ito ng tingin. Magandang araw po, ma'am. Ano po ang maitutulong ko? Tanong ni Roberto. Ang boses nito ay kalmado at propesyonal. Nakatitig si Helena sa kanya. Pamilyar ang mukha niya, ang mga mata nito. Noon niya lang naalala. Si Roberto, ang kanyang kaibigan sa kolehiyo, na dati laging nagpapahiram sa kanya ng notes, ang laging nakangiti sa kanya. Hindi siya nito nakilala. Marahil ay dahil sa pagbabago ng kanyang hitsura o sa loob ng maraming taon na hindi sila nagkita. Ngunit ang presensya nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Ipinaliwanag ni Helena ang kanyang pekeng kaso. Nakinig si Roberto ng maingat, nagtatanong ng mga detalye. Habang nag-uusap sila, unti-unting nagtatanong si Helena ng mga pangkalahatang bagay tungkol sa batas, sa paghihiwalay, sa mga karapatan ng asawa at sa mga pag-aari ng korporasyon. Kalmado at detalyado ang mga sagot ni Roberto na nagbigay sa kanya ng maraming impormasyon. Salamat po, attorney. Malaking tulong po ito, sabi ni Helena. Pilit na pinipigilan ang emosyon sa kanyang boses. Walang anuman, ma'am. Kung may iba pa kayong katanungan, huwag po kayong mag-atubiling bumalik, sagot ni Roberto. Paglabas ni Helena sa opisina, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi pa man niya nasabi ang buong katotohanan, naramdaman niya ang presensya ng isang kakampi. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Helena, nagulat siya nang makita si Emilio sa sala. May hawak na maliit na kahon. Helena, mahal ko, sabi ni Emilio. Lumapit sa kanya at ibinigay ang kahon. Happy 7th anniversary. Sana magustuhan mo. Binuksan ni Helena ang kahon. Isang simpleng silver necklace na may maliit na pendant na hugis puso. Ang puso niya ay kumirot. 7 taon. 7 taon ng pagmamahalan na ngayon ay isa na lang kasinungalingan. Salamat, mahal, sabi ni Helena. Pilit na niyakap si Emilio. Naramdaman niya ang kanyang sarili
na nanginginig. Sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang boses ng babae sa telepono, ang mga imahe ni Don Ernesto na nakatingin kay Maris na may kakaibang pakay. Hindi lang ito pagtataksil ng kang asawa, may mas malalim pa. Mula nang makita ni Helena ang mga video at marinig ang bulong ni Emilio tungkol sa plano ni Papa, nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na lang siya isang asawang niloko. Siya ay isang babaeng nakikipaglaban sa isang masalimuot na laro ng kapangyarihan at kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay laging gising. Ang kanyang mga tainga ay laging nakikinig. Isang hapon, pag-uwi ni Helena mula sa eskwela, nakita niya si Maris at Don Ernesto na nag-uusap sa garden, malayo sa bahay. Nagtatago si Helena sa likod ng malalaking halaman. Pilit na pinakikinggan ang kanilang usapan. "Sir, kailangan po nating bilisan ang proseso. Hindi po maganda ang sitwasyon ng kumpanya." Rinig ni Helena mula kay Maris. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. "Huwag kang mag-alala, Maris. Lahat ay naaayon sa plano. Ang kailangan lang ay sumunod ka sa akin. Ang lahat ng hirap mo ay may magandang kapalit." Sagot ni Don Ernesto. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng awtoridad. "Pero Ate Helena, hindi po ba siya mahahalata?" Tanong ni Maris. Tumawa si Don Ernesto ng bahagya. Ang asawa ni Emilio ay masyadong mabait, masyadong mapagtiwala. Hindi niya makikita ang mangyayari hanggat huli na ang lahat. Isa lang siyang kasangkapan para sa atin. Nanginginig ang buong katawan ni Helena. "Kasangkapan?" She whispered to herself. Hindi lang siya niloko, kundi ginamit pa. Lumalim ang galit sa kanyang puso. Ang kanilang mga plano ay higit pa sa pag-agaw ng asawa. May kinalaman ito sa pera, sa kumpanya, at sa kanyang sarili. Kinabukasan, habang naglilinis si Helena sa kanilang silid, napansin niya ang laptop ni Emilio na nakabukas. Hindi niya sinasadyang makita ang isang financial report sa screen. Puno ito ng mga red flags, malalaking pagkalugi, mga utang na hindi nababayaran, at mga balita tungkol sa posibleng bankruptcy ng Vergara Group of Companies. Nagulat si Helena. Hindi niya alam na ganoon pala kalala ang sitwasyon ng kumpanya ni Don Ernesto. Ang lahat ng karangyaan na ipinapakita nila ay tila isang malaking ilusyon. Napaisip si Helena, bakit hindi niya ito alam? Bakit walang sinasabi si Emilio? Unti-unti niyang naiintindihan ang malalim na motibo sa likod ng lahat ng ito. Kung ang kumpanya ay nalulugi, kailangan nila ng pera. At ano ang kanyang meron? Ang kanyang mana mula sa kanyang ina, na hindi kalakihan, ngunit malinis at walang bahid ng utang, isang kayamanan na hindi kailanman nagalaw. Kailangan niyang kumpirmahin ang lahat. Kinontak niya muli si Roberto. Sa pagkakataong ito, mas direktahan. Nagpanggap siyang may kaibigan na nagkaroon ng problema sa isang kaso ng korporasyon kung saan ang asawa nito ay kailangan mag-undergo ng divorce at kailangan i-secure ang assets. "Attorney, ano po ba ang posibleng mangyari kapag mayroong utang ang kumpanya at ang isa sa shareholders ay nakapangalan sa asawa na mayroong sariling properties?" Tanong ni Helena. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Paliwanag ni Roberto ng detalyado. Ang kanyang mga salita ay tumpak at malinaw. "Depende sa klase ng pag-aari, ma'am. Kung ang properties ay acquired before marriage, it's separate. But if after marriage, it becomes conjugal. Pero may mga paraan para ihiwalay ang mga assets, lalo na kung merong prenuptial agreement or if proven na ang asawa ay hindi aware sa fraudulent activities ng company." Nakinig si Helena ng maingat. Ang mga salita ni Roberto ay nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa at, kasabay nito, isang panibagong layer ng takot. Kung totoo ang lahat ng kanyang hinala, malalim ang kanyang kinasasangkutan. Isang araw, habang nagmamaneho siya pauwi, napansin niya ang isang itim na kotse na laging sumusunod sa kanya.
Nilingon niya ito sa rearview mirror. Isang lalaki na may salamin sa mata ang nakatitig sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito basta pagsubaybay lang. Ito ay pagbabanta. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Helena para matulog, tumunog ang kanyang cellphone. Isang kakaibang notification. Isang larawan. Larawan niya. Kuha ito sa labas ng opisina ni Roberto Marquez. May text message sa ilalim. Mag-ingat ka, Helena Ramos. Bawat galaw mo ay minamanmanan. Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Huwag kang galawin ang mga bagay na hindi mo pag-aari. Nalaglag ni Helena ang kanyang cellphone. Nanginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi lang siya niloloko. Pinagbabantaan na rin siya. Ang Pandora's Box ay tuluyan ng nabuksan at ang mga nilalaman nito ay mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa kanyang inakala. Ang araw ng anniversary party ay dumating. Dala ang mabigat na tensyon na tanging si Helena lang ang nakakaramdam. Ngayong gabi, magbabago ang lahat. Ang maskara ng pagpapanggap ay tuluyan ng matatanggal. Pinaghandaan niya ang gabing ito ng matagal. Bawat detalye ay pinag-isipan ng mabuti. Suot ni Helena ang isang puting dress, simple ngunit elegante. Sa likod ng kanyang tahimik na anyo, isang bagong determinasyon ang nag-aapoy. Nakita niya si Emilio, nakangiti, abala sa pagbati sa mga bisita. Sa tabi niya ay si Maris, ang kanyang kapatid, na nagpapanggap na isang maligayang miyembro ng pamilya. Naramdaman ni Helena ang matinding pagkasuklam. Dumating ang mga bisita, mga kaibigan, mga kakilala, at mga kasosyo sa negosyo ni Don Ernesto. Ang buong mansyon ng mga Vergara ay puno ng tawanan at musika. Isang perpektong ilusyon ng kaligayahan at tagumpay. Mahal, ang ganda mo ngayong gabi. Bulong ni Emilio sa kanya. Sabay hawak sa kanyang kamay. Pinilit ni Helena na ngumiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Ang kanyang kamay ay nanlamig sa hawak nito. Salamat, tanging nasabi niya. Dumating ang oras ng toast. Kinuha ni Don Ernesto ang mikropono. Mga kaibigan, mga kasosyo, at pamilya. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo ngayong gabi upang ipagdiwang ang ika-7 anibersaryo ng kasal ng aking anak na si Emilio at ng aking napakabait na manugang, si Helena. Nagsalita si Emilio pagkatapos ng kanyang ama. Sa loob ng 7 taon, si Helena ang aking ilaw, ang aking inspirasyon. Ang aming pagmamahalan ay matatag at ipinapangako kong mamahalin ko siya hanggang sa huling hininga ko. Narinig ni Helena ang bawat salita, ngunit ang mga ito ay parang tunog na walang kahulugan. Ang kanyang puso ay kumirot sa bawat kasinungalingan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Ito na. Pagkatapos ng maikling speech ni Emilio, humingi si Helena ng mikropono. Nagulat ang lahat. Bihira siyang magsalita sa publiko. Gusto ko rin sanang magsalita, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Emilio, ang pagkabigla sa mukha ni Maris. Sa loob ng 7 taon, pinaniwalaan ko na ang pag-ibig ay matatag. Pinaniwalaan ko na ang tiwala ay pundasyon ng bawat relasyon. Nagsimula si Helena. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Emilio. Ngunit ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento ng pag-ibig na mas malalim, mas masalimuot kaysa sa aking inakala. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit ramdam ni Helena ang pagbabago sa hangin. Nagsisimula ng maramdaman ng mga tao ang kakaiba. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang asawa. Patuloy ni Helena, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Maris at sa kanyang kapatid. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Emilio. Naging putla si Maris. Nagsimula ng magbulungan ang mga bisita. Sa loob ng maraming buwan,
Ako ay bulag, sabi ni Helena. Bulag sa katotohanan na ang aking tahanan ay nagiging pugad ng pagtataksil. Hinawakan ni Emilio ang braso ni Helena. Helena, ano ang sinasabi mo? Ngunit tinabig ni Helena ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Gusto ko lang nasaksihan ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan na pilit na itinago sa akin. Inilabas ni Helena ang kanyang cellphone at kinabit ito sa malaking LED screen sa likod niya. Nagulat ang lahat. Ang screen ay umilaw at doon lumabas ang mga video. Ang unang video ay nagpapakita kay Emilio na lumalabas mula sa kanilang silid at dahan-dahang pumapasok sa silid ni Maris. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Pagkatapos, ang mga intimate scenes ni Emilio at Maris, ang kanilang mga halik, ang kanilang mga bulungan ng mahal kita. Ang buong kwarto ay napuno ng ingay, ng pagkabigla, ng galit. Hindi! Sigaw ni Maris. Tumakbo patungo sa screen, pilit na pinapatay. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng lahat. Napaupo si Emilio sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumutla. Helena, ano to? Ito ang katotohanan, Emilio. Sagot ni Helena, ang kanyang boses ay matatag. Ang katotohanan na itinago mo sa akin, ang katotohanan na winasak mo ang aming pamilya. Nagsimulang umiyak si Maris. Ate, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa? Tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang bawat pagtataksil, bawat kasinungalingan ay nakatala. Nakatala sa aking puso at ngayon, nakatala sa harap ninyong lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Tama na! Si Don Ernesto. Nakatayo siya, ang kanyang muka ay walang emosyon. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Helena na kakaiba. Hindi ito pagkabigla, hindi ito galit. Ito ay isang malamig, kalkuladong tingin. Lumapit si Don Ernesto kay Emilio at Maris. Ngunit hindi niya sila pinansin. Direkta siyang tumingin kay Helena. Helena, akala mo ba na ganyan ka kadaling magtatagumpay? Tanong ni Don Ernesto, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ang larong ito ay hindi mo naiintindihan. Lalong nagulantang ang mga bisita. Ang kanilang pagkabigla ay naging pagkalito. Ano ang ibig sabihin ni Don Ernesto? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ernesto. Isang ngiti na puno ng dilim. Maris, anak, magaling ka. Pero hindi pa tapos ang plano natin. Nakatingin si Helena kay Don Ernesto. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Plano? Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hindi siya sinagot ni Don Ernesto. Sa halip tumingin siya kay Emilio na hanggang na ngayon ay nanatili pa ring nakaupo. Hindi makapagsalita. At ikaw, Emilio, ang anak ko. Isang kahinaan. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking laro. At ikaw, Helena, akala mo ba na ikaw ang matalino? Isa ka lang puppet sa mga kamay ko. Ang mga salita ni Don Ernesto ay bumulaga sa buong bulwagan. Mas nakakagulat pa kaysa sa mga video ng pagtataksil. Ang dating masayahin at mapagpakumbabang pagtitipon ay naging isang eksena ng kaguluhan, pagkalito at matinding tensyon. Plano? Bulong ni Helena. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng ingay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Don Ernesto. Pilit na inuunawa ang bawat salita. Ngumisi si Don Ernesto, isang ngangisi na puno ng paghamak. Oo, Helena. Plano. Hindi mo ba akalaing may mas malalim pa sa isang simpleng pagtataksil ng mag-asawa? Napakababaw ng pag-iisip mo. Lumapit si Don Ernesto kay Maris, na hanggang ngayon ay nakaupo sa sahig, umiiyak. Ngunit hindi ito para aliwin. Maris, tumayo ka.
Wala tayong dapat ikahiya. Ginawa mo lang ang ipinag-uutos ko. Nagulat ang lahat. Ang pag-amin ni Don Ernesto ay parang bombang sumabog. Si Emilio, na unti-unting nakakabawi sa pagkagulat, ay tumayo. Papa, anong sinasabi ninyo? Bakit ninyo ginagawa yan kay Maris? Emilio, tumahimik ka. Sigaw ni Don Ernesto. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bulwagan. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung hindi ka naging napakahina, hindi natin kailangan ang lahat ng ito. Tumingin si Don Ernesto sa lahat ng bisita na ngayon ay puno ng pagtataka at pagkabigla. Nagtataka siguro kayo kung bakit. Simple lang. Ang Vergara Group of Companies ay nasa bingit ng pagkalugi. Isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw. Ang pangalan ng Vergara ay simbolo ng yaman at kapangyarihan. Imposibleng malugi ang kanilang kumpanya. Oo, nalulugi tayo. Patuloy ni Don Ernesto na parang walang pakialam sa gulat ng mga tao. At kailangan natin ng solusyon, mabilis na solusyon. At si Helena? Tumingin siya kay Helena, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Si Helena ang solusyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay matatag. Sa kabila ng takot na nararamdaman niya. Simple lang, sagot ni Don Ernesto. Ang iyong mana mula sa iyong ina. Isang malaking halaga ng pera na nasa iyong pangalan. Isang perpektong kayamanan na hindi mahahalata, hindi malalaman ng sino man. Napaatras si Helena. Hindi totoo yan. Oo, totoo yan, Helena. Sabi ni Don Ernesto, ang kanyang nangisi ay lumawak. Ang lahat ng ito, mula sa pagpapakasal mo kay Emilio, ay may plano. Kinailangan ko ang iyong pangalan, ang iyong malinis na reputasyon upang magamit ang iyong mga assets para iligtas ang kumpanya. Nagulat si Helena. Hindi lang siya niloko. Siya ay ginamit. Isang kasangkapan sa kanilang madilim na laro. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang tiwala, ay winasak. Si Emilio, na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa tabi, ay biglang sumigaw. Hindi ko alam ang lahat ng ito, Papa. Akala ko mahal ko si Mariso. Tiningnan ni Don Ernesto ang kanyang anak na may paghamak. Mahal? Ano ang alam mo sa pagmamahal? Ang kailangan ko ay pera. Emilio, pera. At ikaw, Maris. Tumingin siya sa umiiyak na babae. Ikaw ang perpektong kagamitan. Isang babaeng madaling mamanipula dahil sa kanyang pagnanais sa karangyaan at pagmamahal. Hindi! Ginamit niyo lang ako. Sigaw ni Maris. Tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at luha. Pangako niyo sa akin, sir, na kapag nagawa ko ang lahat, akin na si Emilio. Akin na ang pamilya. Nagsimulang magmurmur ang mga bisita. Ang lahat ng kanilang paggalang sa pamilyang Vergara ay unti-unting nawawala. Napaupo si Helena. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang mundo ay gumuho ng tuluyan. Ang lalaking pinakasalan niya, ang kapatid niyang tinuring, ang kanyang biyenan. Lahat sila ay bahagi ng isang malaking, masalimuot na kasinungalingan. Ang kanyang 7 taon ng kasal ay isang malaking komedya, isang serye ng mga panloloko. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabigla at sakit, isang matinding galit ang unti-unting nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya hahayaang manatiling biktima. Tumayo si Helena, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Sa kabila ng kanyang luha, may nakita si Don Ernesto na hindi niya inaasahan. Isang apoy ng determinasyon. Don Ernesto, sabi ni Helena, ang kanyang boses ay malinaw. Hindi ako isang kasangkapan at hindi ako hahayaang gamitin ninyo. Kinuha ni Don Ernesto ang isang folder mula sa isang waiter at inihagis ito sa harap ni Helena. Narito ang divorce papers, Helena. Pirmahan mo na. Kung hindi,
Mas malaki pa ang mawawala sa iyo kaysa sa asawa at pera. Kinuha ni Helena ang mga papeles. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang kanyang pangalan. Ang pangalan ni Emilio. Ang salitang divorce. Ngunit sa halip na pirmahan, pinunit ni Helena ang mga papeles. Isa-isa. Sa harap ng lahat. Ang tunog ng pagpuni ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Hinding-hindi, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng tapang. Hindi ako pipirma at hindi ninyo ako kailanman magagamit. Nagtago ang lahat. Ang paghamon ni Helena ay hindi inaasahan. Ang kanyang pagtutol ay mas matindi pa kaysa sa inaakala ni Don Ernesto. Pagkatapos ng gulo sa anniversary party, si Helena ang naging sentro ng lahat ng usapan. Ang kanyang pangalan ay laman ng mga balita. Ang kanyang imahe ay inilalagay sa iba't ibang pahayagan at social media. Ang kanyang reputasyon na dati malinis at walang bahid ay biglang nasira. Ang mga kaibigan ay nagsimulang lumayo. Ang kanyang trabaho bilang guro ay naapektuhan at ang kanyang buong buhay ay tila gumuho. Naramdaman ni Helena ang matinding pagkapagod. Hindi lang pisikal, kundi mental at emosyonal. Nagsimula siyang makatanggap ng mga tawag na nagbabanta, mga mensahe na puno ng paghamak. Ang kapangyarihan ng mga Vergara ay malalim at malawak. Isang araw, habang naglalakad siya sa labas ng eskwela, isang kotse ang biglang huminto sa harap niya. Bumababa ang isang lalaki, malaki ang pangangatawan, at nagsimulang lumapit sa kanya. Miss Ramos, may mensahe lang po ako sa inyo mula kay Don Ernesto, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig. Kung hindi po kayo titigil sa ginagawa ninyo, mas malaki pa ang mawawala sa inyo kaysa sa asawa at pera. Baka mawalan kayo ng kalayaan. Naramdaman ni Helena ang takot, ngunit sa halip na umatras, nanatili siyang matatag. Sabihin mo sa Don ninyo, hindi ako takot at hinding-hindi ako titigil. Ngumiti ang lalaki, isang nakakakilabot ng ngiti. Makikita po natin. At pagkatapos ay sumakay na ito sa kotse at umalis. Pagka-uwi ni Helena, agad siyang tumawag kay Roberto. Kailangan niya ng tulong, hindi lang bilang abogado, kundi bilang isang kakampi. Ipinaliwanag niya ang lahat, mula sa pagtataksil hanggang sa mga banta ni Don Ernesto. Nakinig si Roberto ng maingat. Ang kanyang mukha ay seryoso. Helena, ang kasong ito ay mas komplikado kaysa sa inakala ko. Hindi lang ito tungkol sa divorce. Ito ay isang malalim na kaso ng corporate fraud at conspiracy. Ibinahagi ni Roberto ang kanyang mga natuklasan. Sa aking pag-iimbestiga, natuklasan ko na hindi lang simpleng pagkalugi ang problema ng Vergara Group. Mayroon silang malalaking utang at may mga ebidensya na nagpapakita ng illegal activities tulad ng money laundering at tax evasion. At sa kasamaang palad, bumuntong hininga si Roberto. Ikaw ang ginamit nilang cover. Ako? Tanong ni Helena. Nagulat. Oo, may mga dokumento na nakapangalan sa'yo, mga kasunduan na pinirmahan mo na may kinalaman sa mga transaksyon ng kumpanya. Malamang, ginawa nila ito nang hindi mo alam o pinapirma ka sa mga papeles na may hidden clauses, paliwanag ni Roberto. Ang plano ni Don Ernesto ay hindi lang agawin ang iyong pera. Ang plano niya ay gawin kang fall guy. Kapag sumabog ang lahat, ikaw ang sisisihin, ikaw ang papapuntahin sa bilangguan habang sila ay nakaligtas. Para siyang sinakluban ng langit at lupa. Hindi lang ang kanyang asawa ang nawala, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan at dangal. Ang posibilidad na mapunta siya sa bilangguan na mawala sa kanyang anak ay nagpamanhid sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may nakita siyang kakaiba. Hindi ito ang Helena na takot, ang Helena na mahina. Ito ay ang Helena na puno ng galit,
na puno ng determinasyong lumaban. Hindi, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ako papayag. Hindi ako magiging fall guy. Lalaban ako. Huminga ng malalim si Roberto. Mahirap ito, Helena. Ang mga Vergara ay may malalim na koneksyon. Ngunit pangako ko, hindi kita iiwan. Ipaglalaban kita hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pintuan. Ang ina ni Helena. Pumasok ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Anak, narinig ko ang lahat. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Niyakap ni Helena ang kanyang ina at doon, unti-unting lumabas ang kanyang mga luha. Ang mga luha ng sakit, ng takot at ng pasasalamat. Ma'am Helena! Isang text message ang dumating. Mula ito kay Ara, ang kanyang dating estudyante. Nabalitaan ko po ang nangyari. Gusto ko po sanang mag-offer ng tulong. Mayroon po akong kaunting koneksyon sa media. Sana po ay makatulong ako kahit paano. Isang maliit na pag-asa ang sumilay sa puso ni Helena. Hindi siya nag-iisa. Helena, sabi ni Roberto, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na protektahan siya. Maniwala ka sa akin. Aalagaan kita. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Matagal na kitang kilala, Helena. Alam kong malakas ka. At matagal na kitang minamahal. Nagulat si Helena. Hindi niya inaasahan ang pag-amin ni Roberto. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga salita ni Roberto ay parang isang mainit na yakap. Nagsimulang gabi. Isang sulat ang dumating, isang subpena. Ito ay mula sa korte, nag-aakusa kay Helena sa mga seryosong krimen na may kinalaman sa fraudulent activities ng Vergara Group. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Helena. Ang takot ay napalitan ng galit. At ang galit ay napalitan ng isang hindi matitinag na determinasyon. Naglakad si Helena papunta sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang dating Helena na mahina. Ang Helena na bulag sa katotohanan. Siya ay isang ina, isang guro, isang babae na handang lumaban. Hindi ninyo ako mapipigilan. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Hindi ninyo ako magagawang mawalan ng kalayaan. Hindi ninyo ako kayang sirain. Ang simula ng paglilitis ay parang simula ng isang giyera. Ang bawat pahina ng kaso ay puno ng mga akusasyon. Bawat salita ay sandata. Lumitaw si Helena sa korte. Suot ang isang simpleng beige suit. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa kanyang tabi, matatag na nakatayo si Roberto. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at katiyakan. Sa kabilang panig, naroon si Don Ernesto. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at kumpiyansa. Sa tabi niya si Emilio, na namumutla, at tila naguguluhan, at si Maris, na may halong galit at takot sa kanyang mga mata. Sinamahan sila ng isang buong koponan ng mga high-profile na abogado na handang ipagtanggol ang kanilang kliyente sa lahat ng paraan. Nagsimula ang paglilitis. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon. Unang sumalang si Helena bilang testigo. Kinailangan niyang isalaysay ang kanyang buong kwento mula sa kanyang matamis na simula ng kasal kay Emilio hanggang sa pagtuklas niya sa pagtataksil at ang nakakagulat na pagbubunyag ng mga plano ni Don Ernesto. Naniwala po ako sa aking asawa, Your Honor, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Pinagkatiwalaan ko po siya at ang kanyang pamilya. Hindi ko po inakala na ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan, isang plano upang gamitin ako. Tinaasan siya ng kilay ng lead counsel ni Don Ernesto. Miss Ramos, sinasabi mo bang ikaw ay inosente sa mga krimen na iniaakusa sa'yo? Hindi mo ba alam ang mga dokumentong pinirmahan mo? Hindi mo ba binasa ang mga ito?
Pinirmahan ko po ang mga dokumentong yon dahil pinagkakatiwalaan ko po ang aking asawa at ang kanyang ama. Sinabi po nila sa akin na ito ay para sa aming future. Sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Wala po akong kaalam-alam sa mga illegal activities na nangyayari sa kumpanya. Wala po akong kaalaman na ako pala ang kanilang gagamitin bilang fall guy. Nag-object ang mga abogado ng Vergara, ngunit tinanggihan ng hukom. Sunod na tumayo si Roberto. Ang kanyang presentasyon ay detalyado at matalim. Ipinakita niya ang mga financial reports ng Vergara Group, ang mga transaksyon na nagpapakita ng money laundering at ang koneksyon nito sa mga dokumentong pinirmahan ni Helena. Ipinakita niya rin ang mga videos at text messages na nagpapatunay sa pagtataksil ni na Emilio at Maris na siyang naging sanhi ng kanilang pagkalugi sa pamilya at sa mata ng publiko. Your Honor, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang hiwalayan, paliwanag ni Roberto. Ito ay isang kaso ng organisadong krimen, ng pagnanakaw at ng malalim na panloloko. Ang aking kliyente, si Helena Ramos, ay isang biktima. Biktima ng pagtataksil, biktima ng manipulasyon, at biktima ng isang pamilya na handang sirain ang buhay ng iba para sa sarili nilang kapakanan. Kinabukasan, sumalang si Emilio bilang testigo. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan niyang ilayo ang kanyang sarili mula sa mga plano ng kanyang ama. Hindi ko po alam ang lahat ng detalye, Your Honor, sabi ni Emilio. Ginawa ko lang po ang inutos ng aking ama. Akala ko po ay para sa kapakanan ng pamilya namin. Kahit na kailangan mong saktan ng iyong asawa, si Helena, kahit na kailangan mong makipag-ugnayan sa kanyang kapatid, tanong ni Roberto, ang kanyang boses ay matalim. Hindi ko po sinasadya na saktan si Helena, sagot ni Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nabulag po ako sa aking pagmamahal kay Maris at sa pangako ng aking ama. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa bulwagan. Ang kalabuan ng kanyang mga paliwanag ay lalong nagpakita ng kanyang kahinaan. Pagkatapos ni Emilio, si Maris ang sumalang. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtatampo. Sinubukan niyang magkunwari na siya rin ay biktima, na siya ay pinilit lamang ni Don Ernesto. Ginamit lang po ako ni Don Ernesto, Your Honor, sabi ni Maris, umiiyak. Pangako po niya sa akin ang lahat, ngunit ginamit niya lang ako para sa kanyang mga plano. Ngunit hindi nagpatinag si Roberto. Miss Maris, ang mga text messages ninyo ni Emilio ay nagpapakita ng inyong pagpaplano, ng inyong pakikipagsabuatan. Hindi kayo biktima, kayo ay kasabwat. Sa dulo ng araw, naramdaman ni Helena ang matinding pagod. Ngunit sa bawat salita ni Roberto, sa bawat katotohanang lumabas, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na bumabalik. Hindi na siya ang biktima, siya ang mandirigma. Kinagabihan, habang nag-aalmusal sila sa isang tahimik na lugar, ibinunyag ni Roberto kay Helena ang kanyang huling baraha. Helena, mayroon akong isang ebidensya na siguradong magpapabagsak sa kanila, sabi ni Roberto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang recording. Recording? Ano ang recording? Tanong ni Helena. Nagulat. Isang recording ng pag-uusap ni na Don Ernesto at Maris, kung saan pinag-uusapan nila ang buong plano, kasama na ang paggamit sa iyo at ang kanilang illegal activities. Paliwanag ni Roberto. Isang dating empleyado ng Don ang nagbigay nito sa akin. Natakot siya at ginawa niya ito bilang kanyang assurance. Nanginginig ang buong katawan ni Helena. Ito na. Ito ang magiging dulo ng lahat. Ang simula ng susunod na araw sa korte ay binalot ng matinding kaba at pag-asa. Alam ni Helena na ito ang magiging araw ng paghuhukom. Ang recording. Ito ang magdedetermina sa kanyang kapalaran.
at sa kapalaran ng mga Vergara. Muling sumalang si Roberto. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Don Ernesto na nakaupo sa kanyang upuan. Kalmado pa rin ang anyo. Your Honor, meron po kaming huling ebidensya na nais naming iharap, sabi ni Roberto. Isang audio recording na magpapatunay sa lahat ng aming akusasyon. Nagulat ang lahat, lalo na ang koponan ng abogado ni Don Ernesto. Nag-object sila. Pilit na pinipigilan ang pagpaparinig ng recording, ngunit tinanggihan ng hukom. Umalingaw-ngaw ang tunog ng recording sa buong bulwagan. Una, ang boses ni Don Ernesto, kalmado at kalkulado. Maris, sinisigurado mo bang walang kahina-hinala sa mga papeles? Kailangan natin na si Helena ang maging mukha nito. Siya ang may malinis na pangalan. Pagkatapos, ang boses ni Maris puno ng pag-aalala. Pero sir, paano kung mahuli tayo? Paano kung malaman niya? Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay nakaplano, sagot ni Don Ernesto. Ang kailangan lang ay sumunod ka. Kapag nagulo ang lahat, si Helena ang sasalo sa lahat ng sisi at tayo malaya. Pagkatapos, ang boses ni Emilio nagtataka. Papa, kailangan ba talagang ganito? Hindi ba natin pwedeng hanapan ng ibang paraan? Tumahimik ka, Emilio, sigaw ni Don Ernesto. Ang kahinaan mo ang dahilan kung bakit kailangan natin ang lahat ng ito. Kailangan natin ang kanyang pera at ang kanyang pangalan para takpan ang mga illegal activities ng kumpanya. Nagulantang ang lahat ng nakarinig. Ang bulwagan ay napuno ng ingay, ng pagkabigla, ng galit. Ang mga dating kasosyo ni Don Ernesto ay bumulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at galit. Si Don Ernesto, sa wakas, ay nawalan ng poise. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Hindi totoo yan, sigaw ni Don Ernesto, pilit na pinipigilan ng kanyang galit. Your Honor, ang recording na ito ay nakuha mula sa isang dating empleyado ng Vergara Group na nag-aalala sa mga illegal activities na nangyayari sa kumpanya. Paliwanag ni Roberto. Mayroon din po kaming mga bank statements at iba pang financial documents na nagpapatunay sa mga money laundering at tax evasion activities na pinamumunuan ni Don Ernesto. Iniharap ni Roberto ang lahat ng kanyang ebidensya, isa-isa. Ang bawat dokumento, bawat testimonya ay nagpapatunay sa pagkakasala ng mga Vergara. Si Emilio, na nakaupo sa kanyang upuan, ay dahan-dahang napayuko. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Si Maris, na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin, ay umiyak ng malakas. Ang kanyang mga pangarap ng yaman at kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Pagkatapos ng matagal na diskusyon at pagtimbang ng mga ebidensya, nagbigay ng hatol ang hukom. Batay sa mga ebidensyang iniharap, ang korte ay naniniwala na sina Don Ernesto Vergara, Emilio Vergara at Maris Ramos ay nagkasala sa mga kasong corporate fraud, money laundering at conspiracy to commit fraud. Pahayag ng hukom. Iginagawad ng korte ang hatol na pagkakulong at ang pagbabayad ng malaking halaga ng danyo sa biktima. Si Helena Ramos, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Nagulat si Helena, hindi siya makapaniwala. Ang katarungan ay nananaig. Si Don Ernesto ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtatampo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na ito ang dating Don Ernesto na puno ng kapangyarihan. Siya ay isang matandang lalaki na nawalan ng lahat. Si Emilio ay tumingin kay Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Helena, patawarin mo ako. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Helena. Ang sakit ay nanatili pa rin, ngunit ang kanyang puso ay puno ng ginhawa.
Ang Vergara Group of Companies ay idineklarang bankrupt. Ang kanilang imperyo ay gumuho. Ang kanilang reputasyon ay tuluyang nasira. Lumabas si Helena mula sa korte kasama si Roberto. Sinalubong siya ng mga flash ng kamera at ng mga reporters. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya takot. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Miss Ramos, ano po ang masasabi ninyo sa hatol ng korte? Tanong ng isang reporter. Naniniwala po ako na ang katarungan ay nananaig. Sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay matatag. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga biktima ng panloloko at pang-aabuso. Hinawakan ni Roberto ang kamay ni Helena. Isang simpleng haplos na puno ng pag-unawa at suporta. Tumingin si Helena kay Roberto at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman pa rin ni Helena ang isang bahagi ng kanyang puso na nangungulila, ang mga alaala ng kanyang kasal kay Emilio, ang mga pangarap na kanilang binuo. Hindi ito basta-basta mawawala. Kailangan niya ng oras para maghilom. Lumipas ang ilang buwan pagkatapos ng paglilitis. Ang mundo ay unti-unting bumalik sa dati nitong ikot. Ngunit para kay Helena, ang lahat ay nagbago. Hindi na siya ang dating Helena na madaling maniwala, na mahina at takot. Siya ay isang babae na natuto sa kanyang mga karanasan, na nakakita ng lakas sa gitna ng kanyang mga sugat. Nagsimula si Helena sa kanyang proseso ng paghilom. Ang sugat ng pagtataksil ay malalim at kailangan nito ng oras para magamot. Nakahanap siya ng bagong trabaho bilang guro sa isang pribadong eskwelahan, kung saan mas pinahahalagahan siya at ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Masaya siyang bumalik sa kanyang propesyon, kung saan nakakapagbigay siya ng pag-asa at kaalaman sa mga kabataan. Ma'am Helena, ang tapang niyo po, sabi ng isa niyang estudyante na nakikinig sa kanyang lecture tungkol sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ngumiti si Helena. Hindi naman sa tapang anak, kung hindi sa pagkilala sa sarili mong halaga at sa paglaban para sa katotohanan. Mas madalas na siyang nagkakaroon ng oras para sa kanyang ina na laging naroon upang suportahan siya. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay isang matibay na pundasyon na nagpatatag sa kanya. Si Ara, ang kanyang dating estudyante, ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagbibigay ng suporta. Si Roberto ay laging naroon, sa malayo siya man o malapit. Hindi siya nagmamadali. Alam niya na kailangan ni Helena ng oras. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang lumago mula sa pagiging profesional patungo sa pagiging malalim na pagkakaibigan at unti-unti patungo sa pagmamahalan. Madalas silang magkape, magkwentuhan at magbahagi ng kanilang mga pangarap. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang parke, tahimik silang umupo sa isang bench, nakatanaw sa mga batang naglalaro. "Kumusta ka, Helena?" tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay malumanay. "Ayos lang ako, Roberto," sagot ni Helena, ngumiti. "Masaya ako." "Talaga?" tanong ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Oo, natuto akong patawarin ang aking sarili para sa mga pagkakamali ko sa mga taong pinagkatiwalaan ko," paliwanag ni Helena. "At natuto akong tanggapin na ang sakit ay bahagi ng paghilom. Ang importante ay bumangon ka at matuto." "At ano naman ang plano mo ngayon?" tanong ni Roberto. Tumingin si Helena sa malayo, sa papalubog na araw. "Ang plano ko ay mabuhay. Ang plano ko ay maging masaya. Ang plano ko ay buuin muli ang aking sarili at ang aking kinabukasan." Hinawakan ni Roberto ang kamay ni Helena, isang simpleng haplos na puno ng pagmamahal. "Gusto kong maging bahagi ng plano mong yon, Helena." Tumingin si Helena kay Roberto. Ang kanyang mga mata
ay puno ng luha. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Si Roberto ay hindi lang isang abogado. Siya ay isang kaibigan, isang taga-suporta, at isang lalaki na nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal. Roberto, bulong ni Helena. Matagal na akong naghihintay na marinig mo yan. Ngumiti si Roberto. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Hindi, hindi huli, sagot ni Helena. Sa huling bahagi ng araw, nakita si Helena na naglalakad sa tabing dagat kasama si Roberto. Ang mga alon ay humahalik sa kanyang mga paa. Ang hangin ay nagdadala ng sariwang amoy ng asin. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin at ang kanyang ngiti ay totoo. Hindi na siya ang Helena na biktima ng pagtataksil. Siya ay isang Helena na matatag, isang Helena na puno ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang sakit ay maaaring maging simula ng pagbabago, na ang pagbagsak ay maaaring maging daan patungo sa pagbangon. Niyakap ni Helena si Roberto at magkasama silang tumingin sa papalubog na araw. Ang dating madilim na kabanata ng kanyang buhay ay sarado na. Ngayon, binubuksan niya ang isang bagong kabanata, puno ng pagmamahalan, pag-asa, at tunay na kaligayahan. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa mga taong sumuporta sa kanya at sa sarili niya na hindi sumuko. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan niya ang tunay na halaga ng kanyang sarili at ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni na Helena at Roberto, isang patunay na sa bawat pagsubok at pagbagsak, may bagong bukas na puno ng pag-asa at tunay na pagmamahal. Mga minamahal naming tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po ang ipinaaabot namin sa inyo sa pagtangkilik at pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Helena. Naway nadama ninyo ang bawat galit, sakit, at sa huli, ang tagumpay na kanyang pinagdaanan. Hindi madali ang isulat ang kwentong ito. Puno ng pagsubok sa pagitan ng mga karakter, ngunit sa bawat salita, ramdam ko ang pag-asa at ang kapangyarihan ng isang babaeng lumalaban. Ang paglalakbay ni Helena ay isang paalala sa atin na gaano man kadilim ang landas, may liwanag na naghihintay sa dulo. Nais naming iparating ang mensahe na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa paglaban sa mga nagkasala, kundi nasa pagpapatawad sa sarili at sa paghahanap ng bagong simula. Ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit sa gitna ng lahat ng hirap, laging may pag-asa at pagkakataong magmahal muli ng mas buo at mas totoo. Tandaan natin na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa kung paano tayo tratuhin ng iba, kundi sa kung paano natin pahahalagahan ang ating sarili. Maraming salamat sa inyong mga puso at oras. Inaasahan po namin ang inyong mga komento at damdamin tungkol sa kwento ni Helena. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.